Ang mga kasaliksik sa timog silangang baybayin ng Red Sea ay tahimik na umaaligid ang isang panganib na nagdudulot ng malaking abala hindi lamang sa mga lokal na bansa kundi maging sa pandaigdigang ekonomiya. Ang Red Sea ay kilala bilang isa sa mga pinakaabalang ruta ng kalakalan sa buong mundo, kung saan mahigit $1 trilyong na halaga ng iba't ibang kalakal ang taunang dumadaan. Dito matatagpuan ang mahahalagang produkto tulad ng langis, pagkain, electronics, at iba pang mahahalagang supply na pinapadala patungo sa Europa, Asia, at iba pang bahagi ng mundo. Kaya't hindi katakatakang bantayan ito ng mahigpit ng iba't ibang makapangyarihang bansa upang matiyak ang seguridad ng pandaigdigang kalakalan. Subalit nitong mga nagdaang taon, isang malaking banta ang patuloy na nagpapahirap sa seguridad at kaligtasan sa Red Sea. Ito ay ang mga rebelding grupo mula sa Yemen na kilala bilang mga Houthi rebels. Ang mga Houthi ay kumokontrol sa malaking bahagi ng kanlurang Yemen at sinusuportahan ng bansang Iran, na siyang nagbibigay ng mga makabagong sandata at teknolohiya upang ipagpatuloy ang kanilang agresibong kampanya. Isa sa kanilang pinaka-epektibong armas ay ang mga drone, partikular na ang tinatawag na Samad-type drones. Ang drone na ito ay hindi pangkaraniwan sapagkat kayang tumama sa layong 32 milya mula sa kanilang pinanggalingan. Hindi lamang surveillance ang gamit ng mga drone na ito, kundi armado rin ng mga pampasabog na kayang magdulot ng seryosong pinsala kahit sa malalaking barkong pangkalakalan o pandigma. Dahil sa kakayahan ng mga drone na ito na umatake mula sa malalayong distansya at mabilis gumalaw, nagiging napakahirap sa mga puwersa ng US Navy at kanilang mga kaalyado na labanan at pigilan ang bawat pag-atake. Hindi ito simpleng problema na masusolusyonan sa pamamagitan lamang ng paggamit ng konvensyonal o tradisyonal na armas tulad ng missile o mga bala. Sapagkat bukod sa pagiging mahirap patamaan, ang paggamit ng missile laban sa bawat drone ay hindi praktikal dahil mahal ang bawat missile at mabilis mauubos kung bawat drone ay haharapin ng ganito. Dahil dito, nagpasya ang US Navy na gumawa ng ibang solusyon. Isang kakaibang taktika na gumagamit ng makabagong teknolohiya, ngunit hindi nangangailangan ng bala o anumang pisikal na pampasabog. Ang solusyon na ito ay kilala bilang electronic warfare. Sa madaling salita, ginamit ng mga barkong pandigma ng US Navy gaya ng USS Mason at USS Gravely ang teknolohiyang tinatawag na Slick 32 Jammer. Ang Slick 32 Jammer ay nagpapadala ng electronic noise o artificial na ingay sa mga frequency na ginagamit ng mga drone at missile ng kaaway upang guluhin at alisin ang kanilang kontrol sa paglipad at pag-target. Sa pamamagitan nito, nawawalan ng bisa ang mga drone na umaatake at hindi na kinakailangang gumamit pa ng napakamahal na guided missiles o bala upang patumbahin ang mga ito. Bukod sa pagiging epektibo, ang paggamit ng electronic warfare ay mas mura, mas ligtas sa mga sundalo, at mas mabilis ang pagtugon. Sa pagsisimula ng mga operasyong ito mula Nobyembre 2023 hanggang Marso 2024, naging isang malaking tagumpay ang paggamit ng electronic warfare ng USS Mason at USS Gravely laban sa mga drone ng mga Houthi rebels. Kahanga-hanga ang resulta, sapagkat nagawa ng mga barkong ito na pigilan ang bawat pag-atake ng mga drone nang hindi nagpapaputok ng kahit isang missile. Naging malaking patunay ito sa kakayahan ng mga barkong pandigma ng Amerika na harapin ang modernong hamon ng digmaan gamit ang mga makabagong electronic system. Bilang pagkilala sa husay, tapang at tagumpay na ipinakita ng mga crew ng USS Mason at USS Gravely, nagpasya ang pamunuan ng US Navy na bigyan sila ng combat-related commendations. Ito ay hindi lamang simpleng parangal kundi isang pagpapatunay na matagumpay nilang naisakatuparan ang isang mahalagang misyon na nagsisilbing blueprint
o gabay para sa buong fleet ng Navy. Malaking inspirasyon din ito sa ibang mga barko na sumunod sa kanilang yapak at gamitin rin ang mga electronic warfare system upang higit pang mapagbuti ang kanilang depensa. Gayunpaman, sa kabila ng tagumpay at kahusayan ng mga taktika ng electronic warfare, nananatiling malaking hamon pa rin ang dami at dalas ng drone attacks ng mga Houthi rebels sa Red Sea. Patuloy na sinusubok ng mga rebelde ang kakayahan at limitasyon ng depensa ng US Navy at kanilang mga kaalyado. Dahil dito, nananatiling mahalagang aspeto ang patuloy na pag-unlad at pagbabago ng teknolohiya sa larangan ng electronic warfare upang mapanatili ang kaligtasan ng pandaigdigang kalakalan sa lugar. Hindi pa tapos ang laban sa pagitan ng modernong teknolohiya at makabagong panganib. Ang bawat tagumpay ay nagbubukas ng bagong mga tanong kung paano patuloy na masusustena at higit na mapapalawak ang kakayahan ng US Navy upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa Red Sea. Ang Red Sea ay patuloy na mananatiling estratehikong lokasyon, isang vital na arterya ng pandaigdigang ekonomiya, kung saan ang bawat hamon ay dapat sagutin ng mas malikhain, mas matalino, at mas praktikal na solusyon. Ang naging karanasan ng USS Mason at USS Gravely ay isa lamang sa maraming patunay na posible ang tagumpay sa gitna ng pagsubok. Ngunit nangangailangan pa rin ito ng patuloy na determinasyon, inobasyon, at tapang upang harapin ang bawat paparating pangbanta. Sa kabila ng kahusayan at tagumpay ng electronic warfare ng US Navy, hindi pa rin tuluyang napupuksa ang banta mula sa mga drone ng mga Houthi rebels. Habang patuloy ang pagdami at paglakas ng mga drone attack, lumalabas na may hangganan din ang kakayahan ng electronic defense. Dahil dito, napipilitang gamitin ng Navy ang mga air-air defense missiles upang pigilan ang ilang drone na nakakalusot sa kanilang electronic warfare systems. Subalit dito lumilitaw ang isa pang malaking hamon, ang napakataas na gastusin sa bawat missile na kanilang ginagamit. Ang mga missile tulad ng SM-2, SM-6 at SM-3 na karaniwang ginagamit ng Navy para sa air defense ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar bawat isa. Halimbawa, ang SM-2 ay nagkakahalaga ng 2 milyon at 500,000 dolyar bawat isa, habang ang mas advanced na SM-6 ay umaabot sa 4 na milyon at 300,000 dolyar kada missile. Ngunit ang pinakamahal ay ang SM-3 na umaabot sa 28 milyon at 700,000 dolyar kada missile. Dahil dito, malinaw na hindi praktikal ang ganitong klaseng gastos, lalo na't daan-daang drone ang kailangan nilang pabagsakin buwan-buwan. Sa katunayan, mula Oktubre 2023 hanggang Marso 2025, mas marami pang air defense missiles ang nagamit ng US Navy kaysa sa kabuuang bilang na kanilang nagamit sa loob ng 30 taon mula pa noong Operation Desert Storm. Dahil sa hindi makatotohanang gastusing ito, nagpasya ang Navy na humanap ng mas murang alternatibo. Sinimulan nilang gamitin ang AM-9 Sidewinder at Hellfire missiles na mas mura kaysa sa SM missiles. Ang bawat AM-9 Sidewinder ay nagkakahalaga ng 500,000 dolyar, samantalang ang Hellfire missile ay nagkakahalaga naman ng 150,000 dolyar kada isa. Bagamat malaking pagbaba na ito sa gastusin kumpara sa mga naunang missiles, nananatiling mataas pa rin ito kung ikukumpara sa napakalaking bilang ng drone attacks mula sa mga Houthi rebels. Sa dami ng drone na umaatake halos araw-araw, patuloy pa ring mauubos ang pondo ng Navy kung patuloy lamang silang gagamit ng missiles bilang pangunahing depensa. Kaya't bukod sa paghahanap ng mas murang missiles, binalikan din ng US Navy ang paggamit ng mga lumang armas na matagal nang nasa kanilang arsenal. Isa na rito ang pagbabalik sa paggamit ng tradisyonal na 5 pulgadang main gun ng Arleigh Burke-class destroyers.
Bagaman matagal nang itinuturing na makaluma at halos hindi na ginagamit, muli itong naging epektibo sa malapitang labanan kontra drones. Dahil mas mura ang ammunition nito at mabilis ang pagpapaputok, napatunayang praktikal itong gamitin laban sa maliliit, mabibilis, at mabababang lipad na drone na kadalasang hindi na naaabot ng mga mamahaling missiles. Sa madaling salita, isang malaking leksyon para sa Navy ang pagbabalik sa old school na taktika na matagal nang naisantabi. Gayunpaman, kahit ang kombinasyon ng electronic warfare at lumang armas ay hindi palaging sapat para labanan ang modernong panganib ng drone warfare. Malinaw na naipakita ito sa isang malagim na pangyayari sa Tower 22 sa Jordan noong Enero 28, taong 2024. Sa insidenteng ito, naging malinaw ang limitasyon ng electronic defense nang matagumpay na nakalusot ang ilang drone dahil walang available na kinetic weapons ang mga sundalo upang ipagtanggol ang kanilang sarili. 3 sundalo ang namatay habang 47 naman ang sugatan. Ang trahedyang ito ay naging isang matibay na patunay na kinakailangan pa rin ng Navy at Allied Forces ang epesyente at murang kinetic defense upang ganap na protektahan ang kanilang mga tauhan at kagamitan. Dahil dito, noong Hunyo 2024, agarang gumawa ng aksyon ang Pentagon upang maresolba ang problema. Lumapit sila sa pribadong sektor sa pamamagitan ng Defense Innovation Unit o DIU, isang sangay ng Pentagon na nakabase sa Silicon Valley. Layunin ng DIU na humanap ng mga inobatibong solusyon mula sa mga tech companies upang lumikha ng bagong uri ng kinetic defense system na hindi lamang mura, kundi mabilis ding gawin at gamitin laban sa mga medium-sized drone na umaabot hanggang 300 at 30 libra ang timbang. Sa loob lamang ng 12 buwan ay inaasahan nilang may matibay at epesyenteng sistema nang handang gamitin sa field ang Navy. Ipinunto rin ng DIU na hindi nila prioridad sa ngayon ang mga laser systems, kundi nais nilang magkaroon ng pisikal ngunit murang paraan upang epektibong mapabagsak ang mga drone. Habang naghihintay ang Navy sa magiging resulta ng inisyatibang ito ng DIU, patuloy nilang sinisikap na balansehin ang paggamit ng electronic defense, mahal na missiles, at mga lumang armas upang pansamantalang tugunan ang hamon mula sa mga drone ng mga Houthi. Patuloy na sinasalamin ng sitwasyong ito ang malaking hamon ng modern warfare, ang pangangailangang makahanap ng balanse sa pagitan ng teknolohiya, praktikalidad at gastos upang ganap na mapanatili ang seguridad sa gitna ng patuloy na banta. Habang nagpapatuloy ang matinding digmaan sa pagitan ng mga puwersa ng Estados Unidos at mga Houthi rebels sa Red Sea, malinaw na kinakailangan ng mas advanced at modernong teknolohiya upang labanan ang mga mapanlinlang na drone attack na paulit-ulit na nanggagaling sa kanlurang Yemen. Sa harap ng tumitinding krisis, isa sa naging pangunahing armas ng Estados Unidos ay ang makabagong aircraft na tinatawag na EA-18G Growler. Sa unang tingin, ang Growler ay halos kamukha lamang ng sikat na FA-18 Super Hornet na ginagamit din ng US Navy. Ngunit malayo ang pagkakaiba nito sa simpleng fighter jet na ginagamit sa mga tipikal na labanan. Ang Growler ay espesyal na idinisenyo para sa electronic warfare, kung saan pangunahing papel nito ang sirain o i-jam ang komunikasyon at radar signals ng kalaban habang pinoprotektahan ang sariling puwersa. Bit-bit ng Growler ang makapangyarihang teknolohiya gaya ng tactical jamming pods na may kakayahang guluhin ang lahat ng uri ng electronic signals, mula sa simpleng drone command signals hanggang sa mas komplikadong radar ng kaaway. Dahil dito, naging isa ang Growler sa pinakamahalagang sandata ng Amerika laban sa drone threat ng mga Houthi, na may kakayahang sabay na pigilan ang mga drone bago pa man ito makalapit sa mga barko at ground forces. Hindi lamang defensive ang kakayahan ng Growler.
Napatunayan nitong kaya rin nitong umatake gamit ang air-to-air at air-to-ground missiles. Noong Hulyo 2024, matagumpay na naisagawa ng Growler ang isang makasaysayang misyon kung saan direktang napabagsak nito ang ilang drone gamit ang AIM-120 AIMRAAM missiles. Bukod dito, ginamit din nito ang AGM-88 HARM missiles upang wasakin ang radar systems ng mga Houthi rebels sa lupa, na lubhang mahalaga upang tuluyang maputol ang kakayahan nilang makontrol ang mga drone mula sa malalayong lugar. Ang operasyong ito ay nagbigay ng malinaw na mensahe sa mga kalaban na hindi lamang passive ang depensa ng Estados Unidos, kundi handa rin silang umatake ng agresibo upang protektahan ang kanilang mga puwersa. Dahil sa matinding paggamit ng Growler at iba pang mga depensang taktika ng US Navy, nagkaroon ng malaking pagtaas sa bilang ng mga drone na napabagsak. Pagsapit ng Pebrero 2025, umabot na sa halos 500 drone ang na-neutralize ng mga puwersa ng Amerika sa Red Sea. Ang mataas na bilang na ito ay malinaw na indikasyon kung gaano katindi at kapursigido ang laban na hinaharap nila araw-araw. Gayunpaman, ang tagumpay na ito ay hindi dumating ng walang kapalit. Ang tuloy-tuloy na labanan ay nagdulot ng matinding pagkapudpod sa mga barkong pandigma at puwersa ng Estados Unidos. Ang mga Arleigh Burke-class destroyers, halimbawa, ay literal na nasusunog na ang pintura sa missile hatches nila dahil sa sobrang dalas ng pagpapaputok. Ang mga barkong ito ay halos walang pahinga at madalas ay ilang segundo lamang ang ibinibigay sa mga crew upang tumugon sa paparating na panganib. Ang matinding pressure at stress sa mga crew ay hindi biro, lalo na't bawat segundo ay maaaring mga hulugan ng tagumpay o kabiguan sa labanan. Kaya't bagaman epektibo ang Growler at iba pang modernong teknolohiya, malinaw din ang limitasyon ng pisikal na tibay ng tao at makina kapag ang labanan ay walang tigil na nagaganap araw-araw. Sa gitna ng walang humpay na labanang ito, malinaw ang pahayag ng pamunuan ng US Navy at mga eksperto sa seguridad. Ito na ang pinaka-intensibong combat operations na hinarap ng Estados Unidos mula pa noong World War II. Mas matindi pa umano ang digmaang ito kaysa sa mga engkwentrong naranasan nila sa Gulf War o Operation Desert Storm, lalo na kung titingnan ng haba, dalas, at lawak ng mga drone at missile attack ng mga Houthi. Hindi lamang simpleng labanang militar ang nagaganap, kundi isang malawakang hamon sa teknolohiya, logistics, at tibay ng mga sundalong nakatalaga rito. Ang pagsisikap ng US Navy na harapin ang problemang ito ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol din sa pagiging malikhain at mabilis na pag-adapt sa mga bagong sitwasyon. Naging malinaw din na bagaman mahalaga ang electronic warfare at mga advanced na missiles, kailangang balansehin pa rin ito sa tradisyonal na pamamaraan upang maging sustainable ang operasyon. Kaya't ang paggamit ng Growler ay naging mahalagang bahagi ng mas malawak na estratehiya upang tugunan ang komplikadong sitwasyon sa Red Sea. Habang nagpapatuloy ang laban, patuloy din ang pag-aaral ng Navy kung paano pa nila mapapabuti ang kanilang taktika at kagamitan. Isa lamang ang malinaw sa ngayon, hindi pa matatapos ang krisis sa madaling panahon, at habang patuloy ang paglakas ng kakayahan ng kalaban, kailangang patuloy ding maging handa ang Estados Unidos. Ang labanan sa Red Sea ay naging malinaw na patunay na ang makabagong teknolohiya tulad ng Growler ay mahalaga. Ngunit hindi ito sapat kung hindi magiging maagap, matalino, at handa sa anumang hamon ang mga puwersang gagamit nito.